So mga kapatid, Day 7 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ngayong araw, pinayagan ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero yung pagpapasabpina o yung pagpapakuha ng mga bank, AMLAC at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Maging po yung mga dokumentong may kaugnayan doon sa 19 nilang mga kumpanya. Ayon po kay Escudero, nasatisfy ng prosekusyon yung dalawang requirements sa pag-i-issue nga po ng subpoena, yung test of definiteness at test of relevancy. Ibig sabihin, reasonably described o nailarawang mabuti ng prosekusyon yung hinihiling nilang mga dokumento at nakita ring relevant, importante o mahalaga yung mga dokumento sa pagpapatunay ng alegasyong may unexplained wealth ang bise. Pero nag-qualify si Escudero, hindi pa pwedeng magamit yung makukuhang mga dokumento sa pagpa-file o paghahain ng mga panibagong articles of impeachment o offense laban kay VP Sara. The documents requested under the subpoena ducis tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. The court will not allow this in adherence to the doctrine laid down in Duterte v. HOR, as this will violate the respondent's right to be informed of the nature and cause of the accusations against her and her rights to due process at every stage of the proceedings. Rather, the court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Samantala, hindi naman pinayagan na maisama doon sa subpoena nga itong foreign currency deposits ng mag-asawang Duterte Carpio. Gayon din yung mga dokumento may kaugnayan doon sa dalawa nilang kumpanya. Ito nga po yung JTC Group of Companies at yung Pikimong Philippines Corporation for failing to establish prima facie relevance. At sa July 30 po, itinakda ni Escudero para nga isumite itong mga dokumento sa Clerk of Court. Samantala, masayang-masaya at itinuturing na tagumpay ng prosekusyon. Ito ang naging desisyon ngayong araw ng Senate Impeachment Court. Ito ay tagumpay ng katotohanan, tagumpay ito ng pananagutan. At hindi lang ito tagumpay, ang usapin dito, hindi tagumpay ng prosecution o tagumpay ng defense, tagumpay din ito ng impeachment court because we are seeing here na the impeachment court is upholding its constitutional authority. For me, this is a big win for the Madlang people. Malaking panalo to na makita rin ng tao lahat ng mga bank records at na-allow to ng impeachment court. Actually, lahat ng mga dokumentong ito na ni-request ng prosekusyon ay paghahanda para doon sa kanilang pinakahuling article na ipipresenta. Yan nga yung umano'y unexplained wealth ng vice at hindi niya pagdedeklara ng tama sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Ang inaasahan natin, pagkatapos nga ng grave threats na aligasyon ay isasalang ng prosekusyon yung confidential fund misuse ng vice o yung maling paggasta ng vice sa kanyang higit 612 million pesos na confidential funds. At susunod nga dapat dyan ay yung aligasyon ng bribery o panunuo ng vice sa kanyang mga DepEd officials. Pero ayon po sa prosekusyon, prerogative nila kung maaari nga pong maisalang ng mas maaga itong unexplained wealth allegation. Yan po muna ang latest sa prosekusyon. Ako po si Marian Enriquez para sa News 5.